Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Chris Eubank Jr. kontra Conor Bean. Fight schedule April 26, 2025. Nagaganapin po sa Tottenham Hotspur Stadium, United Kingdom. So ibig sabihin mga idol, masasaksihan yan dito sa ating bansa April 27, araw po yan ng linggo. Kung di po ako nagkakamali. So, sa bakbakan naman na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, detalyado po na inyong malalaman ang pagkakaiba ng dalawang maglalaban. At doon din nyo malalaman kung saan llamado, saan naging dihado ang maglalaban. At bukod pa doon, maghahayag din po tayo ng prediction. Maaring pabor kayo o hindi, nasa inyo na po yan. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video dahil doon po ninyo mabalanse kung sasang-ayon ba kayo sa aking prediction o hindi. So, importante ang buong video. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya, o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan dahil mga importante po yan doon sa maglalaban na kung saan makakatulong sa kanila sa ikapanalo. Although itong boxing mga idol ay talagang masasabi naman natin talagang sa totoo lang, unpredictable talaga ang boxing. Real talk tayo. Kasi sa isang suntok lang, kayang magbago ang takbo ng laban. At kahit sa isang suntok lang, kayang tumapo sa buong laban. Kahit pa sabihin natin, dihado sa entrada, dihado sa buong laban, pero once makatama naman, ay baligtad, puti-antiyan, hindi na nakarecover, which is ganun ka-exciting ang sports na ito mga idols. Oo. Ay bakit nag-predict ka pa dyan? Kasi nga po, may mga tendency na pwedeng manalo. Ay, Yati Ra. Mayroon ako nabasa dyan ay Yati Ra. Hindi pa daw sigurado yung pala manalo. Siyempre, boxing ito. Oo. Sa awa naman ng Diyos, halos marami naman tayong na-predict na laban. Oo. So ngayon mga Lodi, simulan na natin. Alamin na natin ang background ni Conor Benn. Siya ang unahin natin. Conor Benn bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito, 23 wins with 14 wins coming by way of knockout. Undefeated. Walang talo, walang tabla. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 8 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 60.87%. Last fight, February 3, 2024. Panalo ba yun unanimous decision kontra Peter Dobson. Karanasan o eksperyensya ni Conor Benn. Mga Lods, magpangabot ito sa middleweight division. Samantalang si Conor Benn huling napalaban sa welterweight division. So, yung kanyang karanasan sa welterweight division ang aking masasabi. Nakasagupan nito si Chris Algieri. Itong si Chris Algieri, nag-world champion po yan sa super lightweight division. So, dating world champion din po yan. Chris Van Heerden. Itong si Chris Van Heerden naman po, although yan ay masasabi tayong mas veterano naman ikumpara kay Conor Benn sa uri ng kinalaban, lalo na sa welterweight division. Rodolfo Rosco at si Samuel Vargas. So yan po ang para sa akin na kapag bibigay ito ng magandang karanasan kay Conor Benn. Skills ni Conor Benn. Mga idols, masasabi kong ang estilo ni Conor Benn is boxer puncher. Pressure, defensive, counter, brawler style. Maliksi ito gumalaw. May pagka-agresibo. Masipag bumato ng mga kombinasyon, taglay din ang power, timing, at accuracy. Katunayan, umabot niya sa 60.87% na kanyang knockout ratio. Pagdating sa depensa, may mga openings. Average. Pagdating sa durability, masasabi kong may tibay ito. Marunong bumagsak, marunong din bumangon, at marunong makarecover.
So ngayon, dadako naman tayo sa panig nitong si Chris Eubank Jr. As a pro boxer, si Chris Eubank naman ay may impresibong kartada, 34 wins with 25 wins coming by way of knockout, may 3 talo at wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang beses nakatikim po ito ng knockout, technical knockout. Although naka-recover na po ito dahil nabawian nga naman niya ang unang nagpa-knockout sa kanya, which is si Liam Smith. Oo. Nakabawi na ito. Ibig sabihin na nakaka-recover na. Sa ngayon, may edad na 35 anyos itong si Chris Eubank. Height, 5 foot and 11 inches. Reach, 72.5 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio, 73.53%. Last fight, October 12, 2024, nakasagupa si Kamil Siremita. Panalo by 7th round technical knockout si Chris Eubank Jr. Which is, sa laban na yon, dinipinsahan niya ang kanyang International Boxing Organization o IBO. Ang ginawa niya kay Kamil Siremita, pinabagsak niya sa round 1, isang beses. Isang beses din sa second round at 2 beses sa 7th round, at yun ang sanhi ng pagkatalo na ni Siremita by technical knockout. So, experience o karanasan nitong si Chris Eubank Jr. Unang malaking pagsubok sa kanyang karanasan dito sa boxing, mga lods, yung makatikim siya ng knockout sa kanyang pagkakataon sa dati na world champion na si Liam Smith. Si Liam Smith, mga idols, siya po ay dating world champion. Ang tumalo lang dyan ay si Canelo Alvarez. At syempre, nadagdagan ni Jaime Munguia, tinalo si Liam Smith ni Jaime Munguia. At kay Eubank, oo, 1-1 sila, parehong technical knockout din na sinapit. Nakasagupa din ni Chris Eubank si George Grove, Avni Yildirim na dating world title challenger, si Billy Joe Saunders. Si Billy Joe Saunders, mga idols, is kung nyo naalala, nakalaban niya ni Saul Canelo Alvarez. Oo, tinalo si Eubank dyan by unanimous decision. Pero hindi isang world title bout po yun, which is ang pinaglalabanan nila isa hanggang 10th rounds. O anong silang nagsagupa ni Saunders. So, yun sa skills naman itong si Chris Eubank, maraming galaw itong si Eubank. Masasabi ko maraming galaw. Pressure, defensive, boxer puncher pa rin, mga lods, ang masasabi ko dito. Oo. Malimit nakikita sa defensive style, back pedal, moving around, counter, yun ang kanyang mga ginagawa. Pressure, abante, pakawala jab, 1-2 combination. Lumalaban din sa sabayan, obrulan at suntukan. Taglay nito ang power, timing, accuracy. Pagdating naman sa depensa, average lang din po ang kanya depensa. Sa durability, nakita na natin na marunong ma-knockout ito at marunong ding makabawi, which is nakabango na nga. Sa depensa nitong si Chris Eubank, mga idols, marami akong nakikitang butas Una, yung magpakawala siya ng jab, open sa counter. Kung ang kanyang kalaban is pareho niyang orthodox, open siya sa lip hook. Open siya, masyadong, tapos may pagkakataon na sumusugod ito or nakipagsabayan na open ang panga. Na kung saan, pagka yan makita ni Ben, masamantala ni Ben, delikado si Chris Eubank din dyan. Yan ang masasabi ko. So ngayon, dadako na tayo sa ating official comparison. At unahin natin sa dako na pagdadausan, which is pareho naman silang taga United Kingdom. So mga idol, pareho. 50-50 sa dako na pagdadausan. Nakadepende na lamang kung kaninong promosyon na belong o kaninong promosyon hawak, si Eubank or else itong si Conor Ben. So yun. Ngayon, sa ranking naman tayo ng BoxRec. Last fight nitong si Conor Ben is sa welterweight division. Last fight ni Chris Eubank ay sa middleweight division. Rank 3 si Eubank out of 2007. Mga boxing rule lumalaban sa middleweight division. Samantala itong si Conor, wala sa ranking ng BoxRec ito, gawa nang siya po ay isang inactive. Ilang buwan ang kanyang inactivity. Last fight niya is February 2024.
So, noong February, isang taon. March, April. Di mga ilagay na lang natin 13 months ang kanyang inactivity. So kaya dong sports, ano ang posibleng disadvantage diyan? Ang masasabi ko diyan, baka itong si Conor Ben is pinasok sa tinatawag natin na ring rust. Yun lang naman yun eh. Ring rust na kung saan pag pinasok sa ring rust, apektado ang galaw, apektado ang stamina, apektado ang power. Pero hindi lahat ng boksingero po may gano'n na apektuhan. Mayroong hindi. Lalo na kung hindi pinabayaan ang sarili. Or else yung boksingero na masasabi nating disiplinado. Yan po. Ganun pa man, disadvantage kay Conor Ben. At isa pa, dagdag kong disadvantage dito kay Conor Ben, last fight is a welterweight division. So ano ang pagdadaanan niyang division bago makarating sa middleweight? Which is first fight niya dito sa middleweight division. Last fight, welterweight. So lalaban siya dapat sa super welterweight. Pero dumiretso siya dito sa 160. Middleweight division. So mga lods, disadvantage ulit yan kay Ben kung madala ba niya ang kanyang durability o tibay? Madala ba niya ang kanyang skills or kanyang liksi, bilis, power? Disadvantage ulit yan para kay Ben. Pero kung madala ni Ben yan, delikado dito si Chris Eubank. Kasi mas mabilis, maliksi kung gumalaw itong si Ben ikumpara kay Eubank. Diretsahan tayo kasi wala tayong papanigan sa comparison. So disadvantage dito kay Conor Ben ang division, which is itong si Chris Eubank ay natural na sa middleweight division. Unlike dito kay Ben na for the first time na mapapalaban sa middleweight division. Ganun pa man, may mga boksingero naman na nagpatintero. Mayroon naman Pacquiao, si Canelo Alvarez, sino pa ba yung marami? Si Inoue, Donaire, Nietes, si Kazuto Ioka. Yan. Marami nagpatintero. Itong si Kuan, iyang si Navarrete. Kung saan multiple ng division ang kanyang napanalunan. At marami pang iba, which is hindi na bago. Pero sila naman po mga lods is lumaban sa Crawford. Si Crawford, lumaban muna sa welterweight. Super lightweight si Crawford dati. Tapos lumaban sa welterweight. Tapos lumaban ulit sa super welterweight, junior middleweight division. So dumaan sila sa step by step. Si Conor Ben, dalawa. Dumiretso. So kung madala ni Ben ang kanyang tibay, ang kanyang liksi, ang kanyang power, ang kanyang bilis, or else ang buong kanyang performance, madala niya doon sa middleweight division, may kalalagyan si Chris Eubank. Pero ang masasabi ko, mananatiling disadvantage po ang unang sagpang nitong si Conor Ben doon po naman sa middleweight division. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng boxing scene sa 4 major title organization. Ito si Chris Eubank, rank 3 sa WBC sa middleweight division, rank 8 sa WBA, rank 3 sa IBF. Samantala itong si Conor Ben, rank 3 sa WBC sa welterweight division, rank 5 sa WBA sa welterweight division. So nasa top ranking din si Conor Ben sa welterweight division naman. So sino mas mabigat? Natural sa timbang si dito nyo makikita na medyo may pagkakaiba talaga. Welterweight division nakaranking isang-isa nakaranking top ranking sa middleweight division, which is doon sila magpangabot. So ngayon dadako tayo sa edad o physical na appearance. Unahin natin ang edad. 35 anyos si Eubank, 28 anyos si Conor Ben. So kasagsagan, prime ni Ben ngayon, which is 28 years old. Samantala si Chris Eubank, dulo na sa pagka-prime, which is 35 years old. So, mga lods, konting disadvantage yan para kay Eubank dahil doon sa edad na 35, doon na nagpaparamdam ang father time. Although hindi naman lahat. Kasi si Pacman, nalalaman father time siya, doon nasa 40s, which is tinalo pa niya si Thurman.
Oh, 42. Doon na nakikita natin yung kanyang pagka-father time. So, nakadepende yan sa body conditioning itong si Chris Eubank. Ngayon sa height, mas matangkad si Eubank ng 3 inches. Automatic din sa reach. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, si Chris Eubank dito sa middleweight division maabot po sa 73.53% ang kanyang knockout ratio. Samantala itong si Conor Ben naman umabot sa 60.87% ang kanyang knockout ratio sa welterweight division. So sa madaling salita, knockout artist kontra power puncher. Power puncher si Conor, knockout artist naman si Chris Eubank. So labanan ito ng malalakas. Last fight nitong si Chris Eubank, October 12, 2024. Last fight niya ni Conor Ben is February 2024. So, isang taon ngang inactive si Conor Ben. Eksperyensya. Dito sa middleweight division, ay lamang na lamang si Eubank mga lods sa eksperyensya. Pero hindi na rin matatawaran ang eksperyensya nitong si Conor Ben sa mga labanan doon sa welterweight division. So malalagay na lang natin na 55-45 dahil hindi ko minamaliit ang eksperyensya din nitong si Conor Ben. Sa skills, okay, parehong boxer puncher, parehong may mga openings, pero lamang sa liksi, hand speed, si Conor Ben. At may mas gusto ko ang depensa ni Conor Ben kumpara kay Chris Eubank. Kuya Dong Sports, sinong llamado? Okay. Kung i-60-40 ko, lalabas na masyadong malayo ang agwat. Na kung saan, masasabi natin na upset ang sansa ni Conor Ben. Parang ganon. Na kung saan, hindi naman ganon ang kalagayan ni Conor Ben dahil top ranking din ito. So, 55-45 in favor of Chris Eubank dahil siya po lamang sa eksperyensya na sa kanya lamang sa division which is natural siya sa timbang. Pangatlo, lamang siya sa height, reach, power, tapos sa rankings. Dahil nga, sa middleweight sila magpangabot. Pero kung sa welterweight ito magpangabot, ay masasabi kong llamado naman si Ben. Kaso sa division ni Eubank sila magpangabot, so as a respect, at siyempre sa ating comparison na kung saan wala naman tayong pinapanigan, so 55-45 in favor of Chris Eubank, siya po ang llamado dito. Oo. Hindi ko lang alam sa mata ng maraming eksperto, hindi ko rin alam kung ano ang tingin ng maraming mga boxing fans international. Sarili ko ito. Na para sa akin, may kalamangan si Chris Eubank Jr. dito kay Conor Ben. Kuya Dong Sports, bakit naman 55-45 ang iyong ibinigay na comparison sa percent? Kasi nga po, kung madala lang ni Conor Ben yung kanyang liksi, kung madala ni Conor Ben ang kanyang tibay, kung madala ni Conor Ben yung kanyang lakas doon po sa middleweight division, ang posibleng masamantala dyan ay yung kakulangan ni Chris Eubank sa depensa. Oo. Lalo na yung style ni Eubank na jab-jab tapos open masyado yung panga. Na kung saan prone sa lip hook ay at saka may kahinaan si Eubank sa close range din na suntukan. Although sumasabay siya, pero nakikita kong medyo hirap siya din sa close range sa suntukan. Na kung saan kung magawa ni Conor Ben makadikit kay Eubank, delikado si Eubank. Kaya 55-45 dahil may laban po itong si Conor Ben doon kay Eubank. May laban po talaga yan. 55-45 para sa akin yan. In favor of Conor Ben. Kasi nga natural sa timbang. At lamang siya sa experience dito sa middleweight division. Nasa kanyang height, reach, power, activity. Nasa kanya yan. Pero hindi ibig sabihin nun walang laban si Conor Ben dito. Ang magpapahirap kay Eubank dyan yung liksi, pagkamailap nitong si Conor Ben. Yun ang magpapahirap kay Eubank sa tingin ko. Kaya masasabi kong 55-45 lang talaga maibigay ko. Kuya Dong Sports, ano ang prediction mo? Dahil umabot ka na ng 19 minutes. Ang haba ng iyong paliwanag. Mahirap pumili mga lods. Dahil gusto ko ang skills ni Conor Ben.
na kung saan yun ang susi ng kanyang pagkapanalo dito sa laban na yan. Ganun pa man, siyempre parte yan sa ating talakayan. Chris Eubank ba yun unanimous decision or split decision? Dahil mataas ang knockout ratio ni Chris Eubank, posible din niya mapuruhan si Conor Ben. Saan yan ang pagka-knockout? Anong round kaya? Posible makuha ni Eubank yan? Baka round 10. Schedule 12 ito eh. 1 to 10. Posible makuha ni Eubank yan. Dahil posible niyang ma-outbox din si Conor Ben once na mapanatili ni Eubank ang distansya dito kay Conor Ben. So sa panig naman ni Conor Ben, sabi ko nga kanina, kung madala ni Conor Ben ang kanyang liksi, kung madala ni Conor Ben ang kanyang tibay, kung madala ni Ben ang buong kanyang performance na galing sa welterweight division, hindi yan magbabago o hindi siya babagal, or else sana walang inindang ring rush itong si Ben, delikadong si Eubank ma-knockout dyan. 1 to 8. Oo, delikado. At pinakaano nitong si Conor Ben, knockout para piho ang panalo. Sa puntusan, dahil masipag bumato ng suntok si Conor Ben, posible din niyang ma-outbox si Eubank. Lalo na kung madikita niya yung si Eubank na yan. Posible makuha din ni Conor Ben ang unanimous or majority decision. O, yan po mga lods. May laban po si Ben dito talaga sa tingin ko. Oo. Nandun lang kayo Eubank ang advantages na kung saan nasabi ko na nga. Pero kung madala naman ni Ben yung liksi or yung buo niyang performance na maliksi, volume din kung bumabato ng mga kombinasyon, delikado si Eubank dyan. Lalo na kung makadikit itong si Ben. Oo. Kaya hindi katakataka na matatalo din si Eubank dyan sa laban na yan. Kahit na sabihin natin na natural siya sa timbang. Kasi nga, ang posibleng tatalo kay Eubank dito, skills na taglay nitong si Ben. Ang posibleng tatalo kay Eubank dyan. Oo. Sa puntusan o sa knockoutan. Kaya magandang laban ito mga lods. Pinili ko nga si Eubank, pabor ako kay Eubank na mananalo, pero may laban po itong isa eh. Lalo na't gusto ko yung kanyang skills, nako po. Yung liksi ni Ben at saka yung kanyang husay sa inside fighting. Pagka makadikit yan, may kalalagyan si Eubank. Kung di man si Eubank ma-knockout, posibleng mahihirapan sa pag-agresibo itong si Eubank. O mahihirapan sa pag-agresibo ni Ben. Kasi ang gagawin ni Ben dyan, sugod ng sugod, suntok ng suntok. Which is, itong si Eubank, hindi rin makapurma yan pagka inatake ng inatake. Kaya, dito to magkatalo mga lods kung sino ang makapagpatama ng solido. At alam naman natin na marunong man-knockout si Eubank, pero si Ben, although may tibay nga yan, pero tandaan naman natin na hindi niya timbang ito or hindi niya division tong kanilang paglalabanan. Noon sa disadvantage po talaga yan. Oh, kabang-abang na laban ito, magandang laban to. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless us.